nandito sila. Natalo sila eh. Kaya, and then of course, we share the gospel. We preach the word of God to them. And praise God, sila ay nandito. Amen. They will be the future of the church. Amen? Diba? Mga kapatid natin na nandito. Kaya sabi ko, okay, napakabuti ng ating Panginoon. Meron at merong mga maliligtas. Meron at merong makikinig ng salita ng Diyos. Lalo na kapag tayo po ay nagbabahagi ng Word of God. Okay, magandang gabi po muli sa bawat isa. Ako po pala si Pastor Ian from Jesus Sanctuary International Gospel Mission. Kami po ay from Manila and kami po ay nagmimisyon sa iba't ibang lugar. And to encourage and also to bless yung mga kapatiran, mapalakas yung paglingkod at pananampalataya ng bawat isa. And we believe na wala pong aksidente sa Panginoon. Kaya po, pinagtakutan po tayo ng Diyos upang palakasin at mayroong mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Pero gagawin ang Diyos sa ating kalagitnaan, sa ating mga buhay. Now, tayo po ay magpapasimula na sa ating encounter. Maybe to some, you are not aware or hindi niyo pa alam kung anong encounter. Pero hayaan niyo po na ibahagi ko ano nga ba yung tinatawag na encounter God or with what we call EGR. Ang Encounter God Retreat, ito po ay 2 araw po namin ginagawa. At na kung saan you will, where God will impart life sa inyong buhay. Ang Diyos ay magpapahayag ng buhay. Sabihin nyo nga po, buhay. Buhay. Or in English, life. Sabihin nyo po, life. Life. Sa Bisaya, ano po yun? Kinabuhi. Yan. So, ibig sabihin, yung kinabuhi na to ay magmumula sa Panginoon. Ang kinabuhi ay walang kahulugan kung wala si Jesus. Yes. Without the true life. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So, today, tonight, and even tomorrow, you will experience life from God. And you will never be the same again. Amen. Hindi na kayo magiging katulad ng dati. Not just life, but also, this Encounter God Retreat is designed for us to know God, but also to experience Him. Mag-aaral tayo ng Word of God, magtatanggap ka ng buhay, makikilala mo ang Diyos, at mararanasan mo siya. Sino po dito ang nangangailangan ng karanasan niya sa Panginoon? Gusto niyang maranasan si Lord sa kanyang buhay. Pakitaas natin naman. Alam niyo, dapat every day of our life, may experience natin si Lord. May encounter natin si Lord. Napakarami pong mga Christians ngayon, even pastors, that they are dry spiritually. And they need God's visitation. They need to be touched and empowered by the Lord. So, mga kapatid, napaganda ng gagawin ng Diyos sa atin. And in this CGR, mararanasan niyo po yung 5F. Sabihin niyo nga po, 5. 5 na F. And number 1, in this encounter, you will experience freedom. In this CGR, you will experience freedom. Sabihin niyo nga po, freedom. Freedom from what? You will be delivered from bondages. Mga bisyo, mga vices, mga strongholds, even curses. Yes. You will experience inner healing. Marami pong mga tao, matigas ng puso. Yung iba sugatan. Sila po ay may mga galit sa kanilang mga puso. Sila ay nakakulong sa kanilang mga emotions. So, kaya kung kayo po ay nandito, at you are struggling sa vices, sa bisyo, sa mga addiction, kahit ano pang klase po ng bisyo yan, kapag naranasan mo ang Panginoon, you will never be the same. Ikaw ay lalaya, ikaw ay babaguhin ng ating Panginoon. Marami po ngayon ang wala sa bilibid or sa kulungan na nakakulong sila saan? Sa kanilang mga bisyo, sa gawa ng dyablo, sila po ay nakakulong. At ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay lumaya. Lumaya. Makaranas ng freedom. Amen. Kapag pag malaya ka, masaya ka. Di ba? Yes. And another one,
you will experience fire. Say fire. Fire. So what is fire? What do you mean by that? Fire means the touch, the love of God in your life and the empowerment of the Holy Spirit. You will be baptized by the Spirit of God. Amen. Hallelujah. And kapag naranasan mo ang presensya ng Diyos, grabe yung pag-aalab sa iyong puso. Kaya naman mga kapatid, prepare your life, prepare yourself because sabi ko nga, hindi masasayang ang ating igugugol na panahon sa pagkakataon nito. Alam niyo bakit? Dahil, sabihin niyo nga po, sulit. Sulit. Ano po sa Bisaya ang sulit? Sino ang alam lang na yan? Anong Bisaya ng sulit? Baldo. Ano po? Baldo. Okay. Pag sinabing sulit, hindi sayang. Sabihin niyo nga po, hindi sayang. So, ibig sabihin, kayo po ay aking pong inihikayat na pagtuunan niyo po ng pansin ang bagay na ito. Alam niyo po, kami po ay excited na pumunta rito. Bakit? It is because we are missionaries. We like to preach the gospel kahit saan dako. We are church planters. Kaya po, nakakarating kami kahit saan-saan. At malapit na po namin ang buong Pilipinas para makapagbahagi and even nakapagkanig po din po kami sa Japan. Nakapag-mission. So, kaya po, nung dito naman ang mission, we are excited. Kahit malayo. Amen? Masaya kami kahit na ang biyahe malayo. Bakit? Dahil gusto namin makita kayo. Amen. Gusto namin mapadaloy yung pagkilos ng Diyos. Yung breakthrough. Yung mga pastor natin, yung mga ministry ninyo, maging fruitful. Yung mga ministry ninyo, marami kayong mga disciples na ma-raise up. Maraming magpapastor. Hindi yung mga ngayaw. Mahirap mawala yung next generation. Na pag nawala yung pastor, wala nang papalit. Hindi pwedeng mangyari. Dapat meron. Amen. Amen. At kapag may apoy sa iglesia ng Panginoon, pag nandun yung fire and the move of the Holy Spirit, you will never be the same again. The church will overflow. Papadala ni Lord yan ng mga tao, na mga tunay na sasamba sa Kanya. And another one, okay, review. Ano po yung unang F? Freedom. Ano po yun? Freedom. Yes. Pangalawa? Fire. Wow, praise God. Ano yung fire na yun? Susunugin ka? Pag-aalapin ka ng ating Panginoon. Amen. Pangatlo, na mararanasan mo, focus. Say focus. Focus. Many Christians today, they are distracted. Busy being under Satan's yoke. They are no longer working in the vineyard. They are no longer preaching the gospel. But by this time, as we go through sa ating encounter nito, you will see the vision from God. Amen. Na kung saan ikaw ay mabubuhay, may ignite muli. At yan ang kailangan ng mga mananampalataya. Mahirap kapag ang mga churches, ang mga mananampalataya natutulog. Kaya sabi ng Lord, wake up you, O sleepers! It's about time for us to focus on the will of God. Focus on the heavenly things, mga makalangit na bagay, not on earthly things. Because we know that heaven and earth will pass away. Nandiyan pa po ba kayo? Ang mundong ito, masisira, mawawasak. Kaya wag nating pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nasa sanlibutan. Yun po ang malaking problema sa maraming panahon ngayon. Marami, puro pagpapayaman, puro pera ang inaatupag. Wala ang Diyos. So, sa encounter na ito, you will experience, God will give you focus, the vision. Another one, pangapat, family. Sabi niyo nga po, family. Kumusta ang family ng bawat isa? Many families today, broken families. They have hurt. Walang unity, walang love sa loob ng tahanan.
In this encounter, we will tackle about family, about forgiveness. God will teach us na magpatawad, gamutin yung mga akala natin okay tayo. Yung pala, ang dami po nating bit-bit sa buhay natin. Ang dami pala nating galit sa puso natin. So, God wants to bless our family. Gusto niyo po ba yan? Amen. Sa'yo magsisimula. Ikaw ang unang katatagpuin ng Diyos upang ang pamilya mo ay umayos. Amen. Dahil ikaw yung nandito. Marami po ngayon wasak. Kanya-kanya. Marami pong mga anak na layo sa Diyos. Yung nanay, yung tatay, nasa Panginoon. Pero yung mga anak, wala. That is a big problem. But by this time, because you are here, ikaw muna ang aayusin ng Diyos. Yung iyong pamilya. Amen? Gusto niyo po ba na pagpalain ang sambahayan po ninyo? Your family? Yes, that's the will of God. Yan po ang kalooban ng ating Panginoon. So, review ulit tayo. Ano po yung una? Wait na. Pangalawa? Pangatlo? Pangapat? Family. Another one. Five. Finances. Say finances. Sino yung gustong yumaman? Taas ang kamay. Yung ayaw, Lord, wag niyo pong pagpalain yung mga ayaw yumaman. Ayaw nila eh. O, taas ang kamay. Gustong yumaman. Amen. Yung nakikita ni Lord, yung mga kamay. Well, we are not prosperity gospel, of course. We are believers of Christ. And alam niyo po ba, na ang Diyos ay nagpapala. Ang Diyos, pinutol na niya ang sumpa. Wala na yung sumpa kung maunawaan mong mabuti. That's why, in this Encounter God Retreat, we will teach you how to walk in the blessings of the Lord. Kasi marami namang mga Kristiyano, yes, actually, marami masisipag din, matagal ng Christians, but wala yung blessing. Hindi pwede. Dapat kumpleto. God saves you, not just para pumunta ang langit. God bless us spiritually, mentally, emotionally, physically, and even financially. Kaya po, holistic, all aspect of our life ay aabutin ng ating Panginoon. Amen. So that's why prepare. Eh mga young people na nandito, maybe naninibago kayo. Kasi kanina nasa basketball court lang kayo. Pero kayo nasa church na kayo. Alam niyo, may plano si Lord sa buhay niyo. Amen. Amen? Naniniwala ka ba daw? Yes. Ikaw? Yes. Ano, naniniwala ka? Okay, good. Kayo, naniniwala kayo? No. So, praise God. Dahil bakit? Ang kalooban ng Diyos sa atin, iparanas ang kanyang presensya. And not only that, His power, His presence, His power, His provision, everything para sa atin. We are candidate sa lahat ng blessing ng Panginoon. The greatest blessing, of course, is spiritually. So now, to be able for us to experience these things, first, you need to open your heart. Okay? Sabi nyo nga, ano sa Bisaya ang bukas na puso? Alam mo? Amen. Abli? Kasing-kasing. Okay. So, buksan ang puso. Open your heart. Okay? Now, nagsisimula ng magtagulan. At if you want na yung isang drum, for example, na mapuno, kung tagulan, for example, mahalaga ang tubig. Although, hindi naman unlimited yung tubig nyo dito, no? But just in case na, if you want yung drum na mapuno, dito may alulod, mapupuno po ba yung drum na yon kung nakasarado yung drum? Hindi. Kaya, ngayon, gusto mong punuin ng Diyos, gusto mong pagpalain ng Diyos, dapat open yung puso. Amen. Kasi kapag matigas, hindi ka tatagpuin ng Panginoon. At sa araw ito, whatever na pangusap ng Panginoon, huwag mong patigasin ang puso mo. Allow God to touch your life. Amen? Amen. And then another one, be hungry. What's that? What's the meaning of that? Ibig sabihin po ito, not just physical, but spiritual. God said, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumutawi sa bibig ng Diyos.
Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Tayo, sagana kayo ngayon dahil may fiesta. Marami kayong kinakain yata mga, karne ng baboy, o ano man, daming pagkain, diba? Pero hindi lang po, dapat yun, magugutom ka ulit. Pagkakain mo, ilang oras lang, gutom ulit. Pero spiritually, kapag binusog ka ng Diyos, sabihin ko sa iyo, hindi sayang yun. Kaya hayaan mong busugin ka ni Lord ngayong gabing ito. Amen. By the way, hindi lang po ngayong gabi, pati bukas. At ano, kaya niyo bang magsakripisyo kasama bukas? Amen. Amen. Ibig sabihin, mas mahalaga yung Word of God kaysa anumang lakad. Mas special si Lord kaysa anumang bagay. Amen. Hallelujah. Kapag pinahirap mo si Lord, uunahin ka din ng Diyos. Yan ang magandang pangako ng Panginoon. You seek me, you will find me, says the Lord. So you need to be hungry. Kahit natamaan ka ng Word of God. Okay? And then another one, sit down. Just be humble. Be humble. If you want to be penetrated by the Word, you need to be humble. Basta po kayo. You need to be humble. Kayo ay magpakumbaba sa Panginoon. Amen? Amen. Huwag tayong mag-retaliate sa Word of God. The right heart para tumanggap ng Word of God is to be humble. Ang mga preacher niyo po, sa dito, mga pwedeng mas bata sa inyo. Mas mga bata. Pero, ang mahalaga dito is the Word of God. Well, when it comes to serving God, I've been serving the Lord for 20 years. I started young in the ministry. But, of course, lahat yun ay sa kapurihan ng Panginoon. At ngayon, makinig lang tayo at magpakumbaba. Amen? Amen. Hallelujah. And then, be honest. Honest. Ano sa Bisaya ang honest? Magpakatinuod. Okay, aminin. Bawat mga pangangaral, ako yun. Huwag mong ituro yung wala. Sabi mo, ako yun. Practice nga tayo. Ako yun. Ako, tinatamaan ka ng Word of God. Huwag mo na ituro yung wala. Sabi mo, ako yun. Ako to. Yeah. Baguhin ako ng Diyos. Amen? So we need to be honest. And then another one is focus. So sa encounter nito, you need to focus. Just sit down and, Lord, ano ang sasabihin mo sa akin? Ano ang message mo sa akin? Marami tayong pwedeng isipin. Pero hayaan nyo na muna yun, mga bagay-bagay. Huwag kayong mentally, you are physically present but mentally absent. You should just focus on the Word of God. May kausap ako ba ako yan? Amen. And then, have faith. Sabi nga po, have faith. Believe sa bawat salita ng Diyos na ipapahayag sa iyong buhay. Because, matter ito sa magiging future mo, sa kinakaharap mo. Dito magsisimula ang lahat as you experience, as you encounter God in your life. So again, you have the opportunity to encounter God here. You have the opportunity, opportunity to be reconciled to God. The restoration opportunity, pwede ibigay ng Panginoon sa inyo, and the power opportunity. So you need to prepare yourself. Amen? So, again, sino po dito gusto maranasan si Lord? Amen. Pakitaas nga po yung dalawang kamay. Gusto mo maranasan si Lord in a very fresh way. In a fresh and powerful way. Just raise up your hand. Sige, huwag po kayong manatili lang. Ganyan lang. Father God, in the name of Jesus Christ, our Lord, these brothers and sisters right now, raising their hands and declaring, oh God, na gusto nilang maranasan ang iyong presensya. So right now, Holy Spirit, oh God, minister unto this life, unto this individual right now, oh Lord. Maranasan ka nila, Panginoon. Ma-encounter ka nila, Panginoon, and they will never be the same again. Father God, I take authority over every spirit sa kanilang mga buhay. Lahat ng gawa ng Diablo, lahat ng mga kumakapit na kasalanan, sila mula ngayon, O Diyos, sila ilubaya in the name of Jesus. We uproot all the works of the enemy. Lahat ng mga vices, lahat ng mga character, lahat ng mga buhay ng bawat isa, katagpuhin nyo ngayong gabi nito. Umaasa kami sa iyo, Panginoon.
at purihin ka, dakilang Diyos. You deserve all the glory, O God. Thank you for this night. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, palakpan natin sa Lord. At ngayon, sa gabi ito, meron tayong dalawang lesson. Tomorrow, marami pa pong lesson. At yan po magkukumpleto ng inyong journey as a Christian. So now, to give to you the first session sa ating AGR ngayon, ay isa sa mga fruit natin in the ministry. Siya po ay anak ko sa spiritual. Na kung saan ngayon, he's handling church 4 na taon na. And the church na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya is growing din. And praise God, dahil sila ay kasama ko rin sa mga mission. So, hindi ko na papakatagal pa. Let's welcome Pastor Gio Saiko to preach the first session. Amen. Gising pa ba kayo? Alive pa ba? Ready pa bang makinig? Amen. So, hayaan niyo po na ihatid ko sa inyo ang unang lesson, ang unang topic for our Encounter God Retreat. At ito po ay kumbaga parang summary ng ating Encounter God Retreat na kung paano ang isang tao ay binago ng Panginoon. Ano sa Bisaya yung binago? Libago. Gibago. O, di ba? So, may natututunan pala ako dito. Ito yung maganda pag-mission eh. Natututo ng ibang mga dialect. So, isang tao na binago ng Panginoon. At ang ating pag-uusapan ay makikita natin sa Luke chapter 19, verses 1 hanggang 10. Hayaan niyong basahin ko po sa inyo. Jesus entered Jericho and was passing through. Saan daw pumasok si Jesus? Into Jericho. A man was there by the name of Zacchaeus. Sino daw? Si Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, ano daw siya? Short, he could not see over the crowd, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now, I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, Today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Let us pray. Father, we thank you once again for this opportunity to hear your words. I pray, Holy Spirit, to minister to each hearts right now, O God. Continue, Lord, to change every heart, mold every heart, Panginoon, upang kami po ay inyong magamit into service, O God. That's why, Lord, expose everything. Expose any unclean things in our hearts, in our minds, Lord, and let this time be our cleansing, O God. Hayaan niyo, Panginoon, maisuko ng bawat isa ang dapat isuko, O Diyos. Humble us, O God. Give us a heart of humility. Give us a heart that will accept your words, O Lord. In Jesus' name. Amen. Amen.
Okay, so ang aking topic for this night, my topic is the topic of the encounter. Naririnig niyo po ba ang salitang encounter? Saan niyo naririnig madalas ang salitang encounter? Encuentro. Saan niyo naririnig madalas ang encuentro? Pag? Army, tsaka mga rebelde, nagtatagpo. May barilan. Diba? Nagpaparilan, may namamatay. Sa encuentro, may namamatay. Nasa encuentro ka ngayon. Nasa encuentro ngayon. Encounter God retreat. At ikay nasa encuentro, mayroong mamamatay. Ano yung mamamatay? Mamamatay yung lumang pagkatao, mamamatay yung dating makasalanang ikaw, at magkakaroon ng muling pagkabuhay. Magkakaroon ng buhay. Sabi kanina, you will experience life. Tama? Narinig niyo po ba yun? Diba? Kaya naman, ngayon, pag-uusapan natin. Simulan na natin. So, life is full of encounters. There are people we encounter that could shape our life, that could shape our being, that could shape how we think. Tama po ba? At may mga tao din tayo nakikilala na pwedeng nangwasak ng buhay natin. Tama? Meron ditong umibig, nabigo. Sabi saan na hindi na kita nakilala. May mga ganon, tama? Encounter po yun. Nakilala mo, may naging epekto sa buhay mo. Ngayon, kapatid, ang inyong maiengkwentro ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo at magkakaroon yun ng epekto sa buhay mo. Malamang matagal na yung iba dito, matagal nang kilala si Jesus, naririnig ang pangalang Jesus. Pero makikita mo kung sino yung mga nanampalataya, kung sino yung mga tumanggap sa Panginoong Jesus sa epekto sa buhay niya. Mayroong bunga. There are fruits. Right? At makikita po natin yan sa buhay ni Zacchaeus. So si Zacchaeus, ano daw siya? Isang mayaman. Tax collector. A man who had wealth but lacked peace. Position but lacked purpose. Kumbaga, nasa kanya na ang lahat. May position siya. Chief tax collector. Ibig sabihin po, mayaman siya. Kung sa panahon po ngayon, parang president ng BIR. Diba? Sa mga tax. At yung mga tao nasa BIR, yung mga tao sa panahon nila na nagtatrabaho sa tax, maraming naibubulsa. Maraming nakukurakot. Kaya yung mga maraming nakukurakot, yumayaman. Sino gustong yumaman? Okay, hindi sa kurakot, ha? Okay, so yung mga Itong si Zacchaeus, siya ay taong mayaman, pero wala siyang kapayapaan. Bakit wala siyang kapayapaan? Dahil meron pa siyang hinahanap-hanap. Ikaw ba naman napakayaman mo? May posisyon ka, may titulo ka, pero ayaw sa'yo ng tao. Ayaw sa'yo ng tao, galit sa'yo ang tao. Bakit? Kasi iniisihan mo sila. Naiisahan mo sila, niloloko mo sila. Kaya galit sa'yo yung tao. Sino gusto maging mayaman pero walang kaibigan? Ang yaman mo, galit sa'yo lahat ng tao. Ganun po ang sitwasyon ni Zacchaeus. May katatayuan siya. He is in position. Kaya kung titignan natin, sino ka? Anong kalalagyan mo? Nasa posisyon ka ba? Leader ka ba? Pwedeng meron kang naging titulo sa loob ng church, sa buhay mo, milyonaryo ka ba? Only one can satisfy us, and that is Jesus. Amen? Now, what can we learn from the story of Zacchaeus? One thing that we can see here in the story of Zacchaeus is the desire.
Everybody say, desire. Sa Tagalog, yung matinding kagustuhan. If you desire something, you want to have it. Right? If you desire to know something, you want to know it. Tama po? He sought to see who Jesus was. When Jesus was passing in Jericho, diba, in verse 3, he wanted to see who Jesus was. Meron siyang kagustuhan makilala si Jesus. Ito, tanong, meron pa po ba kayong kagustuhan na makilala ng lubusan si Jesus sa buhay niyo? Pastor, matagal na ako sa church, kilala ko na si Jesus. Naniniwala ako na kahit gaano na tayo katagal na nasa loob ng church, kailangan at kailangan pa rin natin si Jesus. Ang hirap naman, no? Ang tagal mo na nga sa church, hindi mo na kailangan si Jesus. No? Baka ikaw napapalit kay Jesus. Di ba? Kaya kahit gaano na tayo katagal na naglilingkod, kahit gaano pa tayo katagal na nagsaserve, nasa loob ng church, ilang taon na tayo, may dapat pa rin baguhin si Lord sa atin. May mga dapat pa rin baguhin si Lord sa'yo at sa akin. Tama po. Sino dito ang perfecto na? Taas ng kamay. Pero po bang perfecto dito? Na walang kasalanan? Hindi nagsinungaling, hindi kumupit, hindi nagnakaw, hindi nagmura. Meron ba dito? Papakuha ko na kay Lord. Wala. So, ibig sabihin po, habang tayo nasa lupa, may mga dapat pa rin iproseso ang Diyos sa buhay natin. Tama? Kaya po kailangan natin ng encounter. Sino dito gusto mabago ang buhay? Yun ang tanong. Gusto mo bang mabago ang buhay mo? Tanungin mo yung katabi mo. Gusto mo bang mabago yung buhay mo? Kasi kung hindi mo gustong mabago yung buhay mo, baliwala itong gagawin mo. That's why the desire, he wanted to see who Jesus was. Sino ba tong Jesus na ito? Ano yung encounter God retreat? Bakit kami ini-invite sa church na ito? Anong meron? Si Jesus ang meron. Amen? Kaya ito, for you to have an encounter, there must be a desire. Sabi nga ni Pastor Ian kanina, hindi mapupuno ang sarado. Mahirap po yung kaisipang alam ko na yan. Kaya noong mga panahon ni Kristo, ang hirap maabot ng mga pariseo. Yung mga tao naglilingkod sa templo. Bakit? Mas magaling ako sa'yo. Mahirap pong maabot yung tao masyadong mataas. Mahirap maturuan, mahirap salinan. Kahit sa baso, di ba? Pag magsasalong kayo sa pitchel, andito yung pitchel, asan yung baso? Andito ba? Paano mo masasalukan? Di masasayang. Para tayo'y matuto, para tayo'y masalukan, dapat nasa baba, yung pitchel nasa taas. Para tayo ay may makuha, matuto. Dapat ibaba mo yung sarili mo, i-desire mo, Lord, gusto kitang maranasan. Lord, gusto kitang makatagpo. Amen? Encounter is something you must desire every day. Hindi na po isang beses. Kung may ginawa na si Lord sa buhay mo noon, praise God for that. Hindi pa tapos si Lord, may gagawin pa si Lord ngayon. Amen. That's why makikita natin doon yung curious desire, a curious desire. He wanted to see who Jesus was. Bago po pumasok si Jesus sa Jericho, may mga pinagaling muna siya sa ibang mga bayan. Kaya tinutungog si Jesus. A lot of people are following Him when He entered Jericho. Kung sa panahon natin ngayon, no? Sino dyan nakakapunta na sa mga mall? Kapag may mga mall, tapos may dinudumog na tao, a lot of people are following, syempre makikiganon tayo. Sino ba yun? Artista ba yun? Artista ba yun? The curious. Bakit maraming tao sumusunod kay Kristo?
Bakit kaya kailangan maraming taong ipinapangaral si Jesus? Bakit kaya kailangan kaming papuntahin dito? Di ba? Natanong niyo na ba yun? Yung mga bago lang dito, bakit ko kaya kailangan pumunta sa church? Sa simbahan? So maganda yun na isang bagay na mayroon ka na gusto kong malaman, bakit nga ba may mga tao sa simbahan na yan? Gusto kong malaman bakit nga ba may mga tao naglilingkod kay Lord. Gusto kong malaman bakit maraming tao sumusunod kay Lord. The curiosity of knowing Him. Amen? Pangalawa, the consuming desire. Ibig sabihin, dahil sa kanyang desire, meron siyang ginawang hakbang. Ano po yun? Nung si Jesus hindi makita ni Zaccheo, bakit? Dahil siya ay Sure. gamay. Gamay, maliit. Maliit lang po siya. Napakaraming tao. Tapos napakaliit niya. Hindi siya nahintok doon. Meron siyang ginawa. Ano yon? Nakita niya saan pupunta si Jesus. Inunahan niya si Jesus. Excited po siya na ma-encounter si Jesus. Kaya umakyat po siya ng puno para malaman niya kung sino ba tong Jesus na ito. Ang tanong, excited ka bang makilala ng lubusan si Jesus? Amen. Can you sacrifice for the sake of knowing Jesus in your life? Kaya niyo pa bang magpuyat? Mga gantong oras siguro tulog na kayo, no? Pag sa probinsya, antok, sino antok na? Nakakauntok na yung ganitong oras. Pero ito, yung consuming desire. Dahil gusto mong makilala ng lubusan si Jesus, kaya mo bang gumawa ng bagay para mas lalo kang matuto? Can you sacrifice just for the sake of knowing Jesus in your life? Dapat. Amen? Ano pa? Courageous desire. He overcame limitation. Napakaliit niya. Napakarami pong tao sa paligid niya. Pwedeng dinidiscourage siyang lumapit sa paligid ni Jesus, pero hindi siya nagpatigil. Marami pong pwedeng magpatigil sa inyo. Pwede dito, hindi na baka iniisipin niya, papabalik pa ba ako bukas? But, kung totoong nais mong makilala si Jesus, the courageous desire is kahit anong pumigil sa'yo, magpapatuloy ka pa rin. Amen? Pigilin ka man ng antok, pigilin ka man ng gutom, pigilin ka man ng pamilya, ng kaibigan mo, huwag na tayo matin doon, boring doon. Pero kung meron kang desire, meron kang matinding pagkanais, kahit anong hadlang, pupunta ka pa rin. Amen. Kaya again, for you to encounter God, for you to encounter Jesus, you should find a way. Amen? Gawan mo ng paraan. Alam niyo po, pag nag-encounter po kami sa ibang mga lugar, may bayad po. Nagbayad po ba kayo? Dito. Sino nagbayad po? Libre lahat, palakpakan natin si Lord. Kapag kami po nag-encounter sa ibang lugar, may registration po kami. Bakit? Kasi yung mga pagkain, kami po ang naghahanda. Yung may mga kasama po kami mga nagluluto para yung mga tao nakaupo na lang, di ba? Makikinig ka na lang ng Word of God, magbabayad ka, pero dito po walang bayad. Tignan nyo, yung isang hadlang na para hindi ka magpatuloy, pag may bayad, parang ay may bayad, ayoko nang pumunta. Pero libre na lang po itong encounter na to. Meron kayong libreng merienda mamaya. Meron kayong agahan bukas, tanghalian, merienda, hapunan. Hindi hadlang ang pera, pupunta ka na lang. Amen. Amen. Kaya maraming hadlang, pero the desire is, kung meron kang desire, kahit anong mangyari, tatapusin ko to. Kahit anong mangyari, gusto kong malaman paano kikilos si Lord sa buhay ko. Amen? Dahil may kanya-kanyang pagkilos si Lord sa buhay natin.
Kumilos na siya, pwedeng kumilos na siya noon, pero niniwala ako, hindi pa tapos si Lord. Pwede pa rin siyang kumilos sa'yo ngayon. Amen? Ang tanong, gusto mo ba? Amen. Pangalawa po, the difficulties. Makikita natin sa istorya na ito na meron siyang difficulties. Ano yung difficulties? Mga barrier. Difficulties na pwedeng magpahinto, magpatigil, na pwedeng gawa ng kaaway para hindi mo maipagpatuloy yung pagkakilala mo ng lubusan sa Panginoon. Makikita natin dito, he could not because of the crowd. Sa verse 3, he wanted to see who Jesus was, that's the desire. But because he was short, he could not see over the crowd. Masyado siyang maliit. At sa pag-aaral po, si Zacchaeus ay considered na dwarf. At ang dwarf po before ay yung mga taong mas mababa sa 5 feet. Meron po ba ditong mas mababa sa 5 feet? Or 11 yung height? Meron ba dito? Or 11 yung mga bata? Anong height mo po, Pastora? 4'11". Ano kayo dito, Pastora? Tayo po kayo dito, Pastora. Gusto kong mabigyan sila ayan. Hindi umabot ng 5 feet. So, si Pastora po, halos, hindi ko po sinasabi na ganyan ang height niya, pero halos ganyan po. Kaya kapag ang tao nagtipon, napakarami, libo-libong tao nagtipon, si Jesus nasa gitna. Makikita mo pa kaya si Jesus? Hindi na, no? Pwedeng ma-discourage siya na, ay, hindi ko makikita yan. Hindi ko naman mararanasan si Jesus. Wag na nga lang, uwi na ako. Mangurakot na lang ako. Doon, kikita pa ako. Pwedeng maging ganun ang kaisipan. Palakpakan natin si Pastora. Salamat po, Pastora. Nakita niyo ang kanyang height? Hindi lumagpas ng 5 feet si Zacchaeus. Ganun po ang kanyang height. At sa libo-libong mga tao, pwede siyang ma-discourage. Pwedeng difficulties na yon, pero hindi siya nagpatinag. Pero ito tatandaan nyo. Kung gusto mo makilala si Jesus ng lubusan, may mga obstacle. Hindi kahahayaan ng dyablo na mas lubusang makalapit kay Kristo. Alam niyo po ba yun? Kaya hayaan niyo po na maintindihan natin na sa paglapit natin kay Kristo, hindi lahat smooth. Hindi lahat perfecto. Uy, nakilala ko na si Jesus, perfect na lang ang buhay. Hindi po ganon. Meron at merong pwedeng magpahinto sa'yo. Okay? Maunawaan natin yon para ipaglaban naman natin yung kagustuhan nating makilala si Jesus. Amen? So makikita natin dito, the pressure of the crowd. Yung mga tao na pwedeng hindi makita ni Zacchaeus si Jesus kasi maraming tao. Ano pa? The problem of limitation, yung height ni Zacchaeus. So sometimes yun yung nagdi-discourage sa atin na ay limitado kasi ako. Ang liit-liit ko kasi kaya hindi ko makilala si Jesus. Ay, napakahirap ko kaya hindi ako makalapit kay Jesus. Ay, mahirap ako maglakad, kaya hindi ko makilala kay Jesus. Ay, matanda na ako masyado, hindi ko na makilala si Jesus. Pwedeng marami tayong maging dahilan. Pero pwede ba, kahit marami tayong limitation, ilaban pa rin natin yung kagustuhan natin. Amen? Kaya ito, makikita natin, the pain of reputation. Alam niyo po ba, isa rin po yung difficulties. Yung kilala ka ng mga tao na masama. Diba? Sino dito yung kilala siyang masama sa lugar niya? Meron ba dito? Kilala siyang malakas magmura. Kilala siyang malakas mang-trip. Meron ba? Kumbaga, kung sasabihin ng tao, huwag kayong pumunta sa simbahan na yan, masusunog ka. Hindi ka nababagay dyan, masama kang tao. Pwedeng may marinig tayong mga ganon. Tama?
Pwedeng may makita yung tao na bagay na hindi maganda. Kaya minsan, kapag nakita ng tao yung hindi maganda sa atin, napanghihinaan na tayo ng loob. Sabi niya, pag may narinig tayo, nag-church ka pa, simba-simba ka pa, ganyan naman yung buhay mo. Diba nakakapanghina yun? Oo nga, no? Pa-church pa ako, ang sama-sama ko rin naman. Huwag na kaya ako mag-church. Pero alam niyo po, si Zaccheo, iba ang kanya naging pananaw. Kahit ang pangit ng tingin ng tao sa kanya, nanindigan siya, may ginawa siyang paraan kasi gusto niyang makilala at may encounter si Jesus. Amen? Now, kaya mga kapatid, don't let people, problems, or your past prevent your encounter. Huwag mong hayaan ang iyong nakaraan. Magulo ba nakaraan mo? Makasalanan ka ba? Kilala ka bang mandurugas? Kilala ka bang magnanakaw? Sige, nakaraan na yun. Hayaan niya na yung nakaraan. Ang mahalaga ngayon, may encounter mo si Jesus, meron kang future. Amen? Mamaya, pag-uusapan natin yung future na yan. Now, makikita natin sa story na binasa natin kanina in verse 5 to 8, maliban sa desire, maliban sa difficulties, makikita po natin doon yung tinatawag na decision. Ibig sabihin, ano sa Tagalog ang decision? Sa Bisaya. Ano sa Bisaya ang decision? Decision din. Decision. Kung baga yung pagdesisyon, alam niyo na yun. So, makikita natin dito in verse 5. Tignan natin. When Jesus reached the spot, nakarating na si Jesus, He looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, He has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Makikita po natin dito yung tinatawag na response. Sabihin nyo nga po, response. Nung si Jesus challenge si Zacchaeus, may sinabi si Jesus kay Zacchaeus at si Zacchaeus nag-response. Hindi po siya tulala. Hindi po lumilipad ang kanyang isip. Siya po ay nagre-response. Kaya nung sinabi ni Jesus, Zacchaeus, come down. Masyado kasing mataas si Zacchaeus. May posisyon. May napatunayan. May kinalalagyan, may pera. Eh, sabi ni Jesus, come down. You want to encounter Jesus? You must come down. We must humble ourselves. Ano mang napatunayan mo sa buhay, ano mang napatunayan mo sa ministry, ano mang napatunayan mo sa church, ano mang napatunayan mo sa harap ng maraming tao, for you to encounter Jesus, you must come down. You must humble yourself. Kaya, nung sinabi ni Jesus, Zacchaeus, come down, si Zacchaeus nag-respond. Hindi po siya nanatiling mataas. Ano pong sabi doon sa verse 5? Sa verse 6? So he came down at once and welcomed him gladly. Kaya sabi ni Jesus, for you to encounter God, it demands decision. Kailangan mo ang desisyon. Ikaw mismo ang magdedesisyon. Hindi yung katabi mo. Ikaw magdedesisyon. Do you want to encounter God? Meron kang desisyon na kailangan gawin. Now, the decision to respond quickly. So, sabi ni Jesus, Zacchaeus, come down immediately.
Kapag sinabing immediately, agad-agad. Kailan ka magre-response? Kapag sinabi ni Jesus, calm down, magpakumbaba ka, kailan ka magre-response? Bukas pa ba? After 3 months? Kaya kailan ka magre-response? Pastor, bata pa ako. Siguro pag 60 years old na ako. Bata pa ako, pastor eh. Malakas pa ako. Tsaka na ako magre-response pag 60 years old na ako, tsaka na ako mag-church. 59 years old, kinuha ka na ni Lord. Hindi ka na umabot ng 60. Alam ba natin ang bukas? Di natin alam ang bukas. Baka bukas, mauna pa ako, di ko alam. Hindi natin alam, tama? Kasi hindi natin hawak ang buhay. Kaya kung hindi mo hawak ang buhay, hindi ka sigurado sa bukas, ngayon pa lang, mag-desisyon ka na. Amen? Amen. Habang ang ngayon ay ngayon. Habang may pagkakataon kang magdesisyon ka ngayon. Amen? Kaya the decision to respond quickly, hindi niya na dinelay. Ano ba? The decision to receive joyfully. He welcomed Jesus with joy. Hindi po sa apilitan. Sino na napilitan lang? Pero dito napilitan na lang. Sinundo kasi kami, pastor eh. Napilitan na lang. Pero ito po, ngayon na naririnig mo ang mensahe, tanggapin mo ang mensahe ng may kagalakan. Amen? Tanggapin mo, bakit? Ang tinatanggap mo ay si Kristo. Yan ang yaman natin. Amen? Kaya receive Him joyfully. Andito ka na lang din. Makinig ka na ng Word of God. Amen? Ano pa? The decision to repent fully. In verse 7 and 8, pakita natin doon, sabi sa kanyang mga tao, kilala siya ng mga tao, di ba? Kilala siyang magnanakaw, kilala siyang mandurugas, kilala siyang makasalanan. Kilala siya ng tao. Kaya nung si Jesus, winelcome ni Zacchaeus, sabi ng mga tao, teka, si Jesus pupunta sa bahay ng makasalanan? Anong sabi ni Zacchaeus? Lord, teka, Lord. Sige, ganito, yung yaman ko, yung kalahati, ibibigay ko sa mahihirap. Tapos, kung may dinaya ako, ibabalik ko 4 na beses. Tignan nyo, may pagbabago ba? May pagbabago ba sa buhay ni Zacchaeus? Yung dating sakim, dating makasalanan, mukhang pera si Zacchaeus, pero nung na-encounter niya si Jesus, kaya niya nang pakawalan yung pera niya. Kaya niya nang ibahagi sa manghihirap yung pera niya. Kaya niya nang ibalik yung mga dinaya niya. Hindi lang balik 4 times the amount. Kaya kung dinaya ka daw ni Zacchaeus ng 1 milyon, ang ibabalik sa'yo ni Zacchaeus, ilan? 4 milyon. Tignan nyo, may pagbabago ba sa buhay ni Zacchaeus? Meron. Pinanindigan niya. Ipinakita niya kay Jesus, Lord, sige, i-welcome kita, ipapakita ko, Lord, na nais ko na ikaw ang aking pararangalan. Hindi na yung pera. Kaya merong pagbabago na gagawin si Lord sa'yo. Amen? May mga bagay, naniniwala ako na gusto mong baguhin ni Lord sa'yo. Meron ka bang gusto mong baguhin ni Lord sa'yo? O perfecto ka na? Perfecto ka na no? Pag perfecto na, wala nang babaguhin si Lord sa atin. Kailan mangyayari yun? Sa langit lang po yun. Hindi pa tayo perfecto. May mga dapat pang baguhin si Lord sa atin. Ngayon, yun ang i-desire natin kay Lord. Handa ka bang magpabago kay Lord? Kapag sinabi ni Lord, sige anak, isuko mo ang bagay na yan na pwedeng nagpapahirap sa'yo, nagpapahirap sa pananampalataya mo, yung kasalanan na yan na umaalipin sa'yo, isuko mo yan anak.
Kaya mo bang isuko? Kung mukhang pera ka, kaya mo bang isuko kay Lord yung pagiging mukhang pera? Kung lagi kang nagmumura, pwede mo bang isuko kay Lord yung pagmumura? Look, Lord, sige, simula ngayon, hindi na ako magmumura. Willing ka bang magdesisyon ng ganon? Kung mayabang ka, sabihin mo, Lord, sige, simula ngayon, iaalis ko na yung yabang ko. Kaya mo bang magdesisyon ng ganon? Sige, kung magagalitin ka, sino dyan magagalitin? Laging sumisigaw kapag galit. Kaya mo bang panindigan ngayon? Lord, simula ngayon, ako'y lalakad sa kahinahunan. Ako'y lalakad sa gentleness, sa patience. Kaya mo bang hilingin kay Lord? Sige Lord, baguhin mo lang ako. Amen? Amen. Nasa sa inyo po yan. Hindi po ako ang magbabago sa inyo. Hindi po ako ang magdidesisyon para sa inyo. Tinutulungan namin kayo galing sa Word of God, pero kayo po ang magdidesisyon. Si Lord ang magbabago. Amen? Kaya babaguhin kayo ni Lord. Kaya a true repentance ang kailangan for us to encounter God. At yun po ang magbibigay sa atin ng destiny. Pang-apat, patapos na po ako. Si Zacchaeus merong destiny kay Jesus. Sabi niya sa verse 9, today, salvation has come to this house. Because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Nakikita natin dito na si Zacchaeus merong destiny. Dati siya ay lost, but now he was found. Dating naliligaw. Dating hindi niya alam ang kanyang direksyon. Dating buhay na madilim. Binigyang liwanag ng Diyos. Gusto niyo yun? Kaya ng Diyos gawin sa'yo yun. Wala kang direksyon, di mo alam gagawin mo sa buhay mo. Kaya nga nung si Jesus ang magbigay ng direksyon sa buhay mo. Mga kabataan, are you lost? Are you finding yourself? Let Jesus give you your destiny. Amen? Kaya siya ay nahanap. His identity was changed. Hindi na siya nawawala. Hindi na siya ligaw. Nahanap na siya. Amen? From sinner to sonship. Dating makasalanan, naging anak ng Diyos. Sino ditong dating makasalanan? Makasalanan pa rin hanggang ngayon. But with this encounter sa pagsuko natin sa Panginoon, from sinner to sonship. Binigyan na tayo ng karapatan na matawag na anak ng Diyos. Amen? From emptiness to